Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So pag-usapan po natin itong isang viral na propeta sa Africa. Siya po ay taga-bansang Ghana. Viral ngayon ito dahil mayroon itong controversial na prophecy na talaga namang pinakaabangan dyan sa buong Africa. Inabangan po ito sa halos 54 na bansa sa buong African continent. At alam nyo, lately napakadaming lumalabas na propeta dyan sa Africa eh. Isang halimbawa nga dyan yung taga-Cameroon na si Perez Indy na maraming mga bansang hinulaan, especially ang Pilipinas. Pero madami ding hindi natupad sa kanyang mga hula. At ngayon meron na namang isa pa na nagpapakilalang propeta at nag-viral siya dahil nag-prophecy siya na ang katapusan daw ng mundo, ang rapture, ay magaganap daw po ng December 25. Yes, December 25 daw po ang rapture at marami ang napaniwala nitong taong ito. Ang tawag niya sa sarili niya ay Prophet Ebo Noah. Pero bago niyo siya husgahan, tingnan muna natin yung side niya, no, kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin natatapos ang mundo kahit sinabi na niya sa kanyang prophecy na matatapos daw ng December 25. So ang petsa po ngayon ay December 28, 2025, araw po ng linggo. At alam nyo ba na dapat nung Huwebes pa lang tapos na ang mundo? Dapat ang mundo lubog na sa baha ngayon dahil ang sabi po ng isang propeta galing sa Africa sa bansang Ghana na si Ebo Noah, matatapos daw ang mundo ng December 25 at ito po ay lulubog daw sa baha. Please, are you getting I'm me? getting it. It's a vision. Vision, how? I was asleep and I heard that someone was saying, "Save me, save me, save me." Hey, Yes. my people. Hey. Save me, save me. So save me, save me. It was a rainfall. That was a flood in the whole world. Rainfall. Rainfall. That was a flood coming. Okay. If this what the dream or the vision is saying, then I'll build an ark to contain as many as people. If you believe and you have faith, come. That's what he's saying. He has given us a bit of summary from how let me it say all this. started. The Noah I added to my name just to remind you of what has happened what before has in the happened Bible. before. Yes. Hey. So what date did you give us 25th December. of this year? Yes, because when it get to that festive season, people's mind move Are away veered from off. God. Yes. People's mind, they do whatever they like and they forget that there's a creator. They forget that there is God. So how did the dates happen in the vision? They gave you the date. 25th December. Pero sa kasamaang palad niya, hindi sa kasamaang palad natin, sa kasamaang palad niya tuyong-tuyo ang lupa. In fact, sobrang init nga dito sa kinaroroonan ko ngayon mga kababayan. Pero alam nyo ba na naging controversial itong pastor na ito dahil nagpatayo po ito ng arka. Ginaya niya si Noe. At libu-libong tao sa Africa ang dumagsa sa lugar na yan sa Ghana para pumasok dun sa kanyang ginawang arka. Dahil ang sabi daw sa kanila ni Prophet Ebo Noah ay magwawakas na daw ang mundo ng December 25. Ilang buwan daw po siyang nanalangin at nakipag-usap sa Diyos para paghandaan itong katapusan ng mundo. At nangaral pa siya sa mga kalsada mga kababayan. Oh, still na me catch am say still na date no ensisa 25th December. 25th December. Maybe so. You read the Bible na Bible no say nyame on say ewiase biem ni issue, but this time he's going to destroy the world with fire. With fire. Please, and I'm asking, are you waiting to be destroyed by the fire? Are you waiting to be destroyed by the fire? The Lord God said he sent rainbow as a promise that he will not destroy this world again. And I'm asking, are you waiting to be destroyed by fire? Hey, the date hasn't changed. Still 25th December. Are you ready? 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 Are you ready?
still the ark is ongoing. The ark is ongoing. Are you ready to go? Are you ready to go? Are you ready to go? Are you ready? 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 God bless you. Still, I'm spreading the news. I'm still spreading the news. 25th December. 25th December. Breaking news, a man named Noah in Ghana is building an Ark of Doom because he says the world will end in a few weeks. He says God told him in a dream that starting on December 25th, the things written in the Bible will happen again and a big flood will cover the world. To save people, he is building huge boats. Noah, who lives in a small community in Ghana, says he spent months using special wood to build them. He says the wood is not normal. Every piece was prayed over and chosen with God's instructions. So far, he has built 8 arks using 250,000 wooden boards. He claims one ark can hold 6 million people. He calls himself Igbo Noah and says people from anywhere in the world can join him as long as they make a promise to follow God. Online, people are divided. Some admire his faith. Others laugh at him and say he is crazy. He now has 200,000 followers on TikTok, and he says he will not stop. Noah believes his mission is to save as many lives as possible before the rain begins. He is inviting anyone who believes him to help build more arks and get ready for the flood. Are we all meeting in Ghana this Christmas? Tingnan nyo to mga kababayan, ano? Tingnan nyo yung dami ng mga taong napaniwala nitong pastor na ito. Nagsisiksikan para pumasok sa arka ni Ebo Noah sa paniniwalang matutupad ang propesiya nung kanilang pinaniniwala ang propeta at magwawakas ang mundo ng December 25. At alam nyo ba, base sa ating nakalap na report ay umabot po yan sa 280,000 na kataong dumagsa dyan sa lugar na yan. Tingnan nyo, no, meron pa talaga silang mga maleta. Alam nyo, kawawang mga tao. Kawawa dahil karamihan sa kanila, naghihirap na nga ang buhay sa Africa e nakuha pang lokohin ng mga nagpapanggap na makadiyos. Groto Mponie. Mula sa kanilang mga bansa sa Africa kung saan saang lupalop ng Africa sila galing, yung iba dyan nagbenta pa ng mga ari-arian, nangutang para lang makapunta sa Ghana dahil sa layo ng ibang bansa na kasi yan para lang makapunta dyan sa arka ni Pastor Ebo Noah. Tulad nito ni Kuya, ayan, si Kuyang galing po siya sa Liberia, sa bansang Liberia, at nagbenta pa po siya ng kanyang kabuhayan para lang makarating ng Ghana. At ang nakakalungkot pa dito mga kababayan, pagdating niya ng Ghana, hindi pa pala tapos yung arka. Kalansay pa lang. So paanong sasakay ang mga tao doon? Good evening, Ghana for Papa Way from Liberia. I be drew her and a Paway. And a poy, you so see her say by you who near ope. So by before a bono wa arkano. And no by arkani near Papa Yabu to you. More when you bono wa kofaba. Or see of Liberia. Liberia, we drew her and a patutu. At saka kung titignan ninyo mga kababayan, sa palagay nyo kaya kasya yung libu-libong tao dyan? Sa palagay nyo ilang kaya maisasakay niyang kakarampot na arka na yan? Ang sabi daw ni Pastor Ebo Noah, nag-i-expand naman daw kasi ang arka na yan. Nag-i-expand yan habang dumadami yung mga taong sumasakay. At yung mga tao paniwalang paniwala pa daw. Ebe fan ni pa 600 million. The more nkofo ewrem, the more emu bie. Ebo unum wi ana. Minum wi minum bisu. Meron pa daw siyang vision na maraming mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na darating dyan sa Ghana para pumasok dun sa kanyang kakapirasong arka na ginawa. Ang totoo pala nito mga kababayan, batay sa ating na research, kaya pala ganyan kaliit yan. Hindi naman pala kasi yan kay Pastor Ebo Noah. Hindi si Ebo Noah ang may-ari niyan. Yan palang arko na yan ay pinapatayo ng mga local residents dun sa lugar na yan. Hindi pala yung pastor ang may-ari niyan. Ginawa yan ng mga taong nakatira dyan para gamitin nila. Nti Ghana funya se bank ya bada info bono wo. Ami bibu on ma mentaso. Bibu on ma mentase. Bobby. Bobby, but 1 minute ai.
Watch 1 minute. I want to hear one of the mates now. Obono wa ye one sunu be say we aso wa ba case what's one shot now. Obi ni boat ayo do ko fishing work na so we wa. Obi ni boat ayo do ko fishing work. Ah ni support mi dan ke ya dressing room e be da ni o. Ah intia. Engine room. Oh, okay, nice. So, ibig sabihin, yung mga tao sa lugar na yan, talagang gumagawa pala niyan. Hindi dahil babagyo, kundi dahil yan yung mismong ginagamit nila pangisda. At yung compartment sa loob ay hindi para taguan ng mga hayop, kundi engine room pala yan, mga kababayan. So, talaga palang na-scam ni Ebonoa yung mga taong naniwala sa kanya. Itong si Pastor Ebonoa, nanghingi pala to sa mga tao, pampagawa daw nung arko. Kasi social media influencer to vlogger kasi to si Pastor Ebonoa. So marami siyang followers sa TikTok. Sa iba't ibang mga bansa, hindi lang dun sa kanyang bansa sa Ghana. At nanghingi siya ng pera sa kanila, pampatayo nga nitong arka na to, na hindi naman pala sa kanya, mga kababayan. Ang bida-bida pa niya, special na kahoy daw yung gagamitin dyan. Ang daming nauto, maraming nagbigay, only to find out na yung mga arko pala na yan, hindi pala yan sa kanya. Mabuti nga ipakita natin tong mukha ni Pastor Ebonoa na ito. Ayan siya, no? So, sino mag-aakala na itong itsurang ito, maraming maloloko pala ito? Nakakahiya sa mga taga-bansang Ghana itong taong ito. Kahihiyan nito sa kanilang bansa. Isang taong walang kakwenta-kwenta at salot sa lipunan. Actually, lahat naman ng mga bulaang propeta sa lupa, mga salot sa lipunan Paano? Nahihirapan na nga yung kanilang mga kapwa-tao, lolokohin pa nitong mga pastor na ito. Inubos na yung kayamanan mo, lolokohin ka pa. Nakita nyo kung gano'n nakakahawa ang pagiging mangmang, mga kababayan? Maraming mga nakakahawang sakit sa mundo ngayon. Pero kung ang kamangmangan ay nakakamatay, kasi nakakahawa yan Pero kung yan ay naging nakakamatay pa, ay marami nang mamamatay sa mundo. Malamang yan ang pinaka-deadly na sakit sa mundo kung ang kamangmangan ay nakakamatay. Nakakahawa po kasi ang kamangmangan, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo sa Proverbs chapter 26 verse 4. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Baka ikaw man ay maging gaya rin niya. At sa Ecclesiastes 10 verse 1, ang mga patay na langaw ay nagpapabaho sa ungkwento ng manggagawa ng pabango. Gayon, ang munting kamangmangan ay sumisira ng karunungan at karangalan. Kaya alam nyo, ang Biblia totoo talaga Ang katunayan, tingnan nyo tong mga taong ito. Nagsisiksikan sila para makapasok dun sa arka na ginawa ng pastor nila na ang paniniwala, ilulubog na nga ang mundo sa baha at matatapos na by December 25. Pero nandito pa rin tayo. Hindi nagwakas ang mundo. Sabi pa niya, huwag daw magtulakan, huwag daw magmadali. Dahil ang sabi daw ng Diyos niya, may time pa naman daw para magtayo pa ng mga arka. Kaya relax lang daw ang lahat. Still, let me catch you say your friend Ebo Noah. God reveals to redeem. I have prayed, I have fasted, I have donated, and I have built. And through my prayers, I got another vision. And in the vision, when you look at the number of people coming all over the country, all over the world into the ark, the expansion of the ark couldn't contain them. So I shared my vision to some great men of God who also interceded with me. After the intercession, God has given us some time to build more arks in addition to the 10 that will contain. Hindi lang daw siya ang namagitan sa Diyos para huwag mo nang ibagsak ang ulan. Actually, meron din daw siyang mga nakausap na iba pang mga man of God na kasama niyang namagitan din. At pagkatapos daw ng panalangin nila, binigyan daw sila ng Diyos ng panahon para magpatayo pa ng iba pang mga arka para dun sa iba. Kaya relax lang daw muna, magpahinga daw sa bahay. Ganyan po niloko ng negrong ito itong mga taong mga kababayan niya. Ako, patawarin ako ng Diyos pero naiinis ako dito sa taong ito, mga kababayan. Totoo yan.
Ayokong magpakalambot ng salita sa episode na ito. Naiinis ako sa negrong ito eh. Kasi bilang nagbabalita ng mga current events, dito naman sa ating channel, di ba? Nagdi-deliver din tayo ng mga news around the world. So aware tayo kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng maraming mga tao sa Africa ngayon. Sa kamay ng mga terorista doon, sa kamay ng mga korap na politiko doon, sa kamay ng mga taong ganid sa kapangyarihan, not to mention yung gutom at uhaw na tinitiis ng mga kapwa-tao nating Afrikano. Tapos meron pang ganitong klaseng species na lalabas sa mundo at lolokohin yung mga taong hirap na sa buhay. Hindi nyo ba alam na halos isang buong bansa ang madaya nitong taong ito? Libo-libong tao sa kanyang bansa sa Ghana ang napaniwala niya. Anyways, hindi rin naman nakakapagtaka yun kasi isa siyang content creator eh. Napakarami niyang followers sa TikTok. Ayan, nakikita nyo ba kung gaano kasikat itong taong ito sa kanyang bansa? Sinusundan pa siya ng camera oh. Kaya hindi ka magtataka kung bakit napaniwala nito kahit mukha siyang basurang naglalakad, marami siyang napaniwala. Kahit ganyan siya, abay, di mo akalain na mahigit 200,000 katao ang mapapaniwala niya eh. Kasi alam nyo naman ng mga tao, lalo na yung mga walang aral. Minsan nga, pati yung mga may aral na papaniwala, paano pa kaya yung wala? Makakita lang ng kakaiba, kala mo sa Diyos na agad. Tulad nito ni Pastor Ebo Noah, sobrang kakaiba niya. Napaniwala sila na sa Diyos siya kasi yung itsura niya, mukhang gusgusin, nakasuot ng basahan, hindi nag-aahit. Akala nila sa Diyos siya. At nag-viral pa siya, nakakuha siya ng international attention. At yung damit niyang ganyan, alam nyo ba, nagbebenta siya ng ganyang klaseng damit. Binebenta niya yung damit niyang basahan para maging katulad niya din daw yung mga sumusunod sa kanya. So fast forward tayo mga kababayan, natapos na yung Pasko, walang bahang nangyari sa Africa o sa Ghana at lalong-lalo na sa mundo. So anong nangyari na sa taong ito? Anong nangyari na sa kanya mga followers? Well, ang sabi niya, in-extend daw ng Diyos ang buhay ng mundo. Inutusan siya ng Diyos na magtayo pa ng mas maraming arko para mas maraming makasakay kaya relax lang daw kayo sa bahay nyo. God has given us some time to build more arks in addition to the 10 that will contain all of us. So habang siya naman, syempre habang hinihintay yung siguro yung collection o habang hinihintay matapos yung arko na pinapagawa niya kuno, siya naman ay nag-i-enjoy sa kanyang bagong-bagong Mercedes-Benz B-Class na nagkakahalaga po ng $89,000. Magkano ang $89,000 sa atin? So that's 5,225,190 pesos. Yun yung nabili niyang Mercedes-Benz. At saan naman kaya niya nakuha yung perang pinambili niyan? Di saan pa, galing yan sa abuloy ng mga niloko niya, ng mga taong nagbenta pa ng kabuhayan nila para lang may maibigay sa kanya. Yung ibang pera galing sa mga donasyon ng mga tao na ang akala pinagpapatayo sila ng arko, yung perang ibinibigay nila, yung pala wala naman palang arkong ipinapatayo, hindi naman pala kanya yun. At ang matindi pa mga kababayan, maraming salamat daw po sa mga sumuporta sa kanya. Nagpasalamat pa talaga siya no. Maraming salamat daw sa mga sumuporta sa kanya at sa mga nanalangin sa kanya. Ito, pakinggan niyo siya. Please, I want to say a very big thank you to all of you. One, for sending it. One, for supporting me. Yami Ishram. Still, my name is Eko Nwa. I want to say a very big thank you to all of you for your support, for your prayers, and for your. At alam nyo ba na habang ini-enjoy niya yung kanyang bagong-bagong luxurious car, Mercedes-Benz B-Class, umaten pa po siya nung gabi na yon. 26 yun Umaten siya ng music concert o rap battle sa Ghana. Inorganize po ng isang sikat na rapper doon. At meron pa siyang special appearance sa entablado. So mahilig din pala si Pastor sa rap.
African American Conference Center. Rapaholic. Still. Now we catch on celebrate a Pope Noah. Now no one invite her. Man, God will go to redeem. Baka magtanong yung iba, bakit napakaraming taong napapaniwala ng mga ganito? Sasabihin pa nung iba, bobo ba sila? Hindi ba nila iniisip yung itsura pa lang niya, no? Maniniwala ka ba dyan? Alam nyo, minsan yung nagsasabi nun, kahit sila, hindi nila alam na nadaya din pala sila eh. Sa sobrang galing ng dyablo, alam nyo, hindi kanya dadayain gamit ang utak mo. Hindi hahayaan ng demonyo na dayain ang isang tao gamit ang utak o ang intelektual. Dahil the more na ginagamit mo ang isip mo, the more na mahirap kang lokohin. Pero once na ang tinira ng dyablo ay ang emosyon na ng tao, kahit yung pinakamatalinong tao sa mundo madaling madaya. Satan is deceiving people by their emotion. Once na nakakita ka ng isang mangangaral na kakaiba ang itsura, mukhang mahirap at dugyot na nangangaral ng salita ng Diyos sa harap ng maraming tao, ang iiral sa'yo emosyon. Madadala yung emosyon mo. Kasi ang tingin mo sa kanya, napaka-humble niya eh. Yung tipong hindi ka lolokohin dahil sa itsura pa lang niya. Hindi mo iisipin na nanloloko siya. Kasi nagdadamit nga siya ng totoo sa sarili niya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. So paano mo iisipin na lolokohin ka niya, di ba? So alam nyo, maraming Pilipinong ganyan eh. Makakita lang ng mukhang kawawa, mukhang mahirap, mukhang makamasa, nadadala na sila. Kaya nga yung ibang mga politiko, nagkakamay kumain sa harap ng kamera. Nagdadamit pa yan ng sando, minsan nagsusuot pa ng tsinelas na butas. Kasi ang tao madaling madala sa ganun eh. Politiko pa yun hindi ka panipaliwalang nagkakamay yung mga yon. O magsusuot na mga pangmahirap na damit pero may mga naniniwala, politiko pa yon. Lalo pa kaya kung mangangaral na ng Diyos ang gumawa nun. Diba? Kaya maraming tao naloloko sa relihiyon. Because they are relying on their feelings, their emotions, imbes na magbasa ng Biblia. Yung iba naman, nangangaral tapos lalagyan ng background music na nakakaiyak or medyo dramatic. Diba? Yung mga tao, paniwalang-paniwala. Yung mga preacher, habang nangangaral, habang nagsasalita sila, may background music na nakakaiyak. Di paniwalang-paniwala yung mga tao. Emotion din kasi ang umiiral sa ganun eh. It's like, I don't even know what to say. I'm gonna pray. God, I just want to pray. Oh God, we need revival, God. Christians, they have to be real, because there are fake Christians and false Christians too. Not just false pastors, not just false prophets. There are also fake Christians and false Christians around the world. I am here interceding for Nigeria. I am here interceding for South Africa. I am here interceding for all the countries. Please support me with your prayers. Fasting and prayers for 3 days. Please support me. We are interceding. We are praying and interceding. Basta ang tao napaluha mo, kuha mo na agad yan. Kung mangangaral ka at napaiyak mo ang tao, kuha mo na kaluluwa niyan. Napaiyak or napangiti, kuha mo na yan. Ganyan dadayain ng dyablo ang sangkatauhan bago dumating si Kristo. Paano ba natukso si Eva? Diba? Dinaya yung damdamin ni Eva. Nakita ni Eva, masarap. Kaaya-ayang bunga, nakakaakit. Ayun, kinain. Hindi man lang inisip ni Eva na sinabihan na sila ng Diyos na huwag, huwag, huwag. Kaya ang masasabi lang natin, sana matuto ang tao na maniwala sa nakasulat. Magbasa ng Biblia. Isabuhay ang mga nakasulat doon. Yun lang po ang defense na meron tayo para wag tayong masilo ng kaaway. Kapag binasahan ka at nakita mo naman nakasulat, ikaw mismo sa sarili mo na verify mo, wag ka nang tumutol. Kasi yung iba, binasahan mo na, sasabihin, basta ang pakiramdam ko, tama yung sinasabi niya basta hindi naman lahat ng nasa Biblia tama. Basta ang alam ko siya yung tama kasi
Sa itsura niya, para siyang mabait eh. So anong mangyayari kapag ganon? Siyempre, isa lang ang resulta nun. Kung anong sasabihin sa'yo ng taong pinapakinggan mo, tama na siya lagi. Wala nang question-question. Wala ka man lang guide para ma-determine kung tama pa ba yung pinagsasasabi niya o hindi na. Kasi ayaw mo sa Biblia. Ang suma, ligaw ka na. Hindi nakakapagtaka kung balang araw ma-realize mo na lang na naloko ka na pala. Gumasos ka na, napagod ka na, nagsakripisyo ka na, and at the end of the day, naloko ka lang pala. Itong mga napaniwala nitong pastor na tagagana, mga wala namang alam sa Biblia to eh. Huwag nyo naman sabihin may alam sila sa Biblia, no? Kung nagbabasa ng Biblia yung mga yan, dapat alam nila na ang mundo hindi magtatapos sa tubig. Hindi dahil sa tubig baha tulad nung panahon ni Noe. Ang sabi ng Diyos sa Genesis 9 verse 15, "At aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging baha na lilipol sa lahat ng laman." See? Hindi na sa baha. Ang daming tao ngayon sa mundo, kahit yung mga hindi followers ni Pastor Ebo Noah, ang paniniwala, tubig baha pa rin ang tatapos sa mundo. Kasi napanood sa Hollywood. Yun ang panay na napapanood sa mga Hollywood movie. Panay tsunami, panay baha, matutunaw daw yung yelo sa North Pole kaya babaha sa mundo, o kaya itatamaan ng malakas na asteroid ang mga yelo sa North Pole kaya matutunaw. Kaya ang paniniwala tuloy, matatapos ang mundo sa baha. Pero kung ikaw, nagbabasa ka ng Biblia, hindi ganun ang paniniwala mo eh. Ang nakasulat, matatapos ang mundo sa apoy, hindi sa tubig. Basa. 2 Pedro 3:10. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan ang nakasulat. Kung alam ito ng mga followers ni Pastor Ebo Noah, palagay mo susugod sila dun sa Ghana para sumakay dun sa arko? Siyempre hindi. Kaya importante ang pagbabasa. Kung hindi ka nagbabasa, kahit ano na lang sabihin ng nagtuturo sa'yo, tatango ka na lang. Kaya maraming naliligaw eh. So bago tayo magtapos, babasahin ko lang itong verse na to sa John 5:39. "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin." So you don't need to travel abroad or travel out of town para hanapin ang totoo at para maghanap ng tunay na Diyos sa buhay mo. Ang Diyos ay napakalapit na sa atin ngayon. Mas malapit pa siya kaysa sa anino mo. At ang salita niya available na sa lahat ng mga platform. Kahit anong platform, hindi mo na kailangang magpakamartir para makabasa ng Biblia tulad nung panahon ng kopong-kopong. Napakalapit na niya sa bawat isa. Kung gusto mong makita siya, kung gusto mong makilala siya, basahin mo yung mga salita niya. Makinig ka ng mga salita niya. Huwag kang manalig sa sarili mong akala at sa sarili mong emosyon.